Sa isang safe house sa norte, nakilala namin ang isang ina na tatawagin naming si Elsa. Karga niya ang isang bagong silang na sanggol na lalaki. Ano po, iyakin sa gabi. Dahil, Ano, paghingi siya ng dede. Malakas po ito mag-dede. ilang beses sa isang araw. Makadede ito mga 6 na beses, 7 gan. Pero ang sanggol na inaaruga niya, bunga ng isang kalakarang hindi niya lubos akalaing papasukin niya. Sa Davao lumaki si Elsa. Kapwa magsasaka ang kanyang mga magulang. 6 silang magkakapatid. Kinailangan niyang akuin ang responsibilidad bilang panganay matapos bawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa cancer noong 2025. Dahilan para hindi siya makapagtapos ng pag-aaral. Nag-ano lang po, mahirap po kasi natapos po ako pag-aaral, lang po ako grade 11. Hanggang ngayon nag-aaral sila. Nag-aaral po, bali po ako yung breadwinner sa kanila. Bukod sa ina at mga kapatid, kailangan ding buhayin ni Elsa ang 6 na taong gulang niyang anak. Kung ano-anong trabaho na raw ang pinasok niya. Nariyang mamasukan sa karinderya at nag-live selling sa Maynila. Pero kadalasan, hindi raw sapat ang sipag para makaahon sa kahirapan. Ang bagong oportunidad ng pagkakakitaan sa internet niya natagpuan. Paano mo natuklasan na may ganun? Saan nagsimula? Search ko po. Kasi may nagsabi lang sa akin tapos sinearch ko. So ano sinearch mo? Anong salita ang unanam mo? Surrogacy. So hinahanap mo, nakita mo agad. Apa. Marami po kasi nagpo-post doon. Nagko-comment lang po kami. Hindi ka natakot. Una po natakot pero sa hirap ng buhay po kaya pinasok. Matapos makipag-usap ni Elsa sa coordinator ng naturang post, dumaan muna siya sa screening process. Nang mapili bilang surrogate mother, nagpirmahan na sila ng kontrata. Sa Cebu raw siya dinala para doon i-inject ang embryo ng mga kliyente na pumili sa kanya. Sino nagturok sa inyo? Doktor po. Pero hindi namin kilala ma'am. Bawal daw makilala. Bawal po. Paano ko hindi umepekto yung turok? Hindi ka mabuntis. Balbalik kayo. Field. Depende po. Depende sa'yo kung babalik ka pa o hindi. Pero nabigyan ka ng pera. Ako po. Allowance lang. Ay sa turok. 10,000 po. 10. Pero kung 400, kulang pa sila. Opo. Ang kalakaran, ang 400,000 pesos na kabuang bayad sa bawat surrogate mother, hahatiin sa 9 na buwan hanggang manganak ito. Ayon kay Elsa, nakatanggap siya ng hindi bababa sa 30,000 pesos kada buwan habang siya'y nagdadalang tao. Ang matitirang 100,000 ibibigay sa kanya pagkabigay ng sanggol sa intended parent. Subalit, hindi na nakuha ni Elsa ang kumbagay last payment na ito matapos ang raid. Pasan din mo na masisingil. Hindi na po. Nasa akin na yung baby. Ayon sa NBI Human Trafficking Division na namuno sa raid sa sinasabing surrogacy ring sa Pampanga, sa internet nagpo-post ang mga naghahanap ng surrogate mothers. Ang kasong ito nirefer sa atin ng isang NGO. Nung lumapit sa kanila yung isang dating surrogate mother na nagrereklamo na hindi nga daw nasunod yung kanyang yung usapan nila nitong ating subject na kung saan kulang yung binayad sa kanya. Tinatawag na intended parent ang kukuha ng serbisyo ng isang surrogate mother. Sasailalim sila sa kasunduan ng pasilidad na magsasagawa ng surrogacy procedure. Ang intended parent may kalayaang pumili ng surrogate mother mula sa listahang ibibigay sa kanya. Prioridad ang maibigay sa mga lumalapit na intended parent kung anuman ang itsura
o abilidad ng magiging surrogate mother. Kapag napili na ng intended parent ang surrogate mother, papipiliin na siya kung anong paraan ang gusto niyang gawin para sa surrogacy. 3 klase ng reproductive procedures ang pwedeng gawin. Ito nga itong in vitro fertilization, yung intracervical insemination at saka itong normal insemination. Dahil sa maraming linggong surveillance at pagtatanim ng asset, natuklasan ng NBI ang detalye ng operasyon sa loob ng bahay. So, naset nga po yung arrangement na kung saan magkikita po itong subject at itong undercover agent ko na nagpanggap bilang isang intended parent. So, pagdating po nila doon sa bahay, in-explain po sa kanya yung paano ang gagawin nila, paano yung bayad, yung payment procedures na gagawin, yung amount, at saka yung reproductive procedures na available. So, inalam natin kung talagang pasok ba ito sa human trafficking at meron ba talagang violation na commit yung subject natin. So, upon verification, meron naman talagang ground para ituloy natin yung kaso. Una kong nakilala si Elsa sa sinagawang raid ng NBI noong nakarang buwan. Tandang-tanda ko pa noong takot na takot siya sa naranasan. Kabuwanan pa lang din niya noon ng pagbubuntis. Buko sa'yo to. So yung ano ma'am, ngayon na na-rescue po kayo, ano po yung naramdaman po? Takot. Kasi, Natatakot po kasi nung ano. Siyempre andun na din yung ulit ko yung dismaya, lungkot kasi sa nangyari. Pero nangunan pa yung takot kasi uwi ka ng pamilya tapos ganito ang nangyari, buntis ka. May dala kang bata na hindi in-expect ng pamilya mo. Ang manager ng pasilidad ay dati rin daw naging surrogate mother. At ngayon, siya naman ang hinihinalang nagre-recruit ng iba. Yung cellphone! Yung cellphone namin! Cellphone. Yung cellphone! Balik nyo! Okay lang mukha nyo ha! Hindi sa inyo yan! Supreme Court, ma'am. Dahil sa operation namin, may mandate po yan sa Supreme Court na kailangan namin ng body-worn camera para sa protection namin at sa protection din. Hindi namin kayo na-arresto. Mahingi lang kayo dyan. Ano po? Sino ba to? Balik nyo na yan! Mariing itinanggi ni na Elsa at iba nitong kasama ang kasong human trafficking. Hindi raw sila dinukot, hindi rin daw sila pinili. Hindi po ito matatawag na sindikato, sir, kasi kusa kaming loob na pumunta. Subalit may natuklasan ng NBI na masasabing taliwas sa standard procedures ng surrogacy. Pagdating usapin ng normal, paano po yun? Ito ba yung actual na contact? Paano po ba? Base na rin doon sa explanation ng subject natin, ito pong lalaki na magiging intended parent ay mag-stay doon sa facility nila for 1 week na kung saan magkakaroon ng aktual na pagtatalik itong ating intended parent at saka yung ating surrogate mother. Meron pong isang kwarto na talagang naka-design or naka-allot para sa ganong aktibidad? Yun po ang hindi natin na-confirm. Pero yun po, base doon sa pagpapaliwanag nitong ating subject, na ganun nga po, 1 week mag-stay doon yung ating IP na siya namang doon magkakaroon ng normal insemination na sinasabi niya with surrogate mother.